Nagsimula ang pelikula sa isang spaceship na mabilis na bumabagsak mula sa kalawakan at patungo sa Earth. Tuluyan itong bumagsak sa isang lawa, kung saan dalawang armadong lalaki ang gumapang palabas mula sa spaceship. Tinulungang makaahon ng isa ang kanyang sugatang kasama, ngunit bigla siyang nawalan ng malay at nanumbalik sa kanyang isip ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Pagkagising niya, napagtanto ng lalaki na patay na ang kanyang kasama dahil sa natamo nitong malalim na sugat sa dibdib. Narinig niya mula sa malayo ang isang robotic signal na nagmumula sa isang computer na lumulutang sa lawa. Iniligtas niya ang makina at kinausap ito gamit ang isang hindi pamilyar na wika, tinatanong kung anong klaseng planeta ang kanilang napuntahan. Itinanong din niya kung nasaan ang iba pang mga ship, ngunit sumagot ang computer na walang anumang record ng mga kalapit na spaceship. Matapos ang kanyang pagkadismaya, hinayaan niyang mag-download at maglipat ang computer ng napakaraming impormasyon tungkol sa planeta, kabilang ang sibilisasyon, mga nilalang, wika at kultura. Ito ay isang proseso na labis na nagpahirap at masakit para sa kanyang isipan. Pagkatapos nito, tila nagkaroon siya ng panibagong lakas at nagsimulang magsanay ng kanyang pagsipat gamit ang isang makapangyarihang sandata na himalang nakaligtas sa pagbagsak. Pagsapit ng gabi, naghukay siya ng libingan para sa kanyang namatay na kasama. Ang bagong misyon ng dayuhan ay ang mabuhay sa hindi pamilyar na lupain, isang malawak na kagubatan, gamit lamang ang kanyang baril. Habang nag-e-explore, nadiskubre niya ang bangkay ng isang balyena malapit sa isang wasak at abandonadong nayon, na may mga palatandaang malinaw na inatake ito ng isang nilalang na hindi tao. Bigla niyang naramdaman na may nagmamatsyag sa kanya kaya sinubukan niyang tumakas, ngunit naabutan siya ng isang lalaking nakakabayo na agad siyang pinatumba, dahilan upang matapon ang kanyang sandata sa ilog. Habang walang malay, dinakip siya at dinalang bihag sa isang kalapit na Viking village na napapalibutan ng mataas na kahoy na pader. Sa loob ng malaking bulwagan, nakikipaglaban si Freya sa kanyang ama na si Haring Hrothgar sa isang sword duel. Habang naglalaban, sinabi ni Freya na tumatanggi siyang pakasalan ang kanyang manliligaw na si Wulfric, isang lalaking inaangkin ng karapatan sa trono. Natapos ang laban ng aksidenteng masugatan ni Hrothgar ang balikat ni Freya, kaya agad siyang huminto at ginamot ang sugat ng anak. Maya-maya pa ay biglang dumating si Wulfric, ngunit ang kanyang mayabang at mapagmataas na asal ay lalong nagpainis kay Freya, kaya sa huli ay umalis ito. Pinag-usapan ni Hrothgar at Wulfric ang pagkawasak ng kalapit na nayon, at iniulat ni Wulfric na may nadakip silang isang lalaking hindi kabilang sa alinmang kilalang pamayanan. Iniharap sa mga taga-nayon ng bihag na astronaut, kung saan tinititigan siya ng mga tao ng may pagtataka habang tinutukso ang kanyang kakaibang kasuotan. Dinala ni Wulfric ang lalaki sa isang kubo upang interogahin. Tinanong niya ang pangalan ng dayuhan, at ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Kanan. Nagsinungaling si Kanan, sinasabing galing siya sa isang hilagang isla at naghahunting ng mga dragon, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga Viking at inakusahan siyang may kagagawan sa pagkawasak ng nayon. Sinubukan ni Kanan na tumakas, ngunit madali siyang napigilan ng mga Viking. Kalaunan, habang nakagapos, muli niyang tinangkang makatakas gamit ang isang pinainit na bakal, ngunit bago pa siya magtagumpay, dumating si Freya upang alagaan siya sa utos ni Wulfric. Pagsapit ng dapit hapon, tinanong ni Hrothgar si Wulfric tungkol sa dayuhan, at ipinaliwanag ni Wulfric na tumatanggi si Kanan na makipagtulungan. Iginiit ni Hrothgar na dapat matagpuan si Gunnar, ang pinuno ng nasirang nayon, upang makumpirma na wala siyang kinalaman sa pag-atake. Nag-alinlangan si Wulfric dahil sa matinding galit niya kay Gunnar, na pumatay sa kanyang ama na dating hari ng nayon, ngunit ipinaliwanag ni Hrothgar na ang kapabayaan ng kanyang ama ang naging dahilan ng sariling pagbagsak nito at ayaw niyang danasin ni Wulfric ang parehong kapalaran. Bumalik kina Freya at Kanan, kung saan tinanong ng babae kung siya ba ang may kagagawan ng pag-atake, ngunit itinanggi ito ni Kanan. Bago pa may mangyari, nakawala si Kanan at inatake si Freya at ang guard nito, at madali niyang napabagsak ang dalawa. Tinangka ni Kanan na tumakas gamit ang dilim ng gabi, ngunit naunsyami ang kanyang plano nang biglang tumunog ang mga alarma na nagbibigay babala ng pag-atake ng kaaway. Nagmamadaling naghanda ang mga Viking upang ipagtanggol ang nayon, iniisip na dumating si Gunnar para maghiganti. Gayunpaman, wala silang nadatnang kalaban sa labas, hanggang sa mapagtanto nilang nasa loob na ng nayon ang kaaway. Isang misteryosong nilalang ang nagsimulang pumatay ng mga tao at nagpasunog ng mga gusali, at nagpakitang anyo bilang isang halimaw na may mga galamay na nagtatago sa dilim. Walang takot na hinabol ni Kanan ang nilalang, habang ang guard naman ang humahabol sa kanya. Hindi nagtagal, napatay ng halimaw ang guard at kinaladkad ang bangkay nito sa tuktok ng kahoy na pader. Nakilala ni Kanan ang halimaw bilang isang Morwen, ang totoong dragon na kanyang hinahabol. Bago pa niya ito makaharap, dinakip siya ng mga Viking at itinali sa isang bato. Habang nakagapos, binalikan ni Kanan ang alaala ng pagkawasak ng kanyang mundo dahil sa mga Morwen, at ang pagkamatay ng kanyang mga kababayan at pamilya. Kinabukasan, isang batang lalaki mula sa nayon ang nag-alok sa kanya ng tinapay, na tinanggap naman ni Kanan ng may pag-aalinlangan. Pinagdebatehan ng mga taga-nayon kung sino ang may kagagawan ng pag-atake noong nakaraang gabi. Dinala si Kanan sa harap ni Hrothgar at tinanong siya tungkol sa kanyang sinasabing dragon. Ipinaliwanag ni Kanan na inatake rin ng Morwen ang kanyang mga tao at ginagamit nito ang kanyang kumikinang na ilaw upang akitin ang mga biktima bago patayin. Inamin niyang sinundan siya ng Morwen hanggang sa nayon, ngunit bago pa siya patayin, namagitan si Hrothgar at inamin na hindi siya sigurado kung nagsisinungaling si Kanan.
Nang malaman niyang balak nilang hulihin ang Morwen, nakiusap si Kanan na sumama sa kanila. Binigyan siya ng mga Viking ng kabayo, at sinuntok siya ni Freya dahil sa pag-atake niya kanina, bago sila umalis upang hanapin ang nilalang. Isang panday na nagngangalang Boromir ang nag-alok kay Kanan ng mid, ngunit agad niya itong idinura. Pribadong kinausap ni Hrothgar si Kanan, kung saan nagbabala si Kanan na kung hindi mapipigilan ang Morwen, magdurusa ang nayon tulad ng sinapit ng kanyang tahanan. Iniulat ni Wulfric na may maraming bangkay sa paligid at iminungkahing maghiwa-hiwalay sila, ngunit iginiit ni Kanan na mas ligtas kung mananatili silang magkakasama. Sa kabila nito, nagpa siya si Hrothgar na magpatuloy ng magkakapares. Habang naghahanap, biglang bumagsak sa harap ni Hrothgar at Boromir ang isang pugot na ulo ng kabayo. Ang isa pang grupo ay nakakita ng mga sunog na bangkay sa labas ng isang kuweba at agad na nakatunog ng panganib. Nang marinig ang kanilang mga sigaw, agad na sumugod sina Kanan upang tumulong. Nakasagupan nila ang isang oso, at pagkatapos ng matinding labanan, matagumpay nila itong napatay. Sa huling sandali ng laban, si Kanan ang nagbigay ng huling atake gamit ang isang espada. Humanga si Hrothgar sa katapangan nito, dahilan upang ibigay na niya ang kanyang kalayaan. Ipinagdiwang ng nayon ang pagkamatay ng oso sa pamamagitan ng isang piging, iniisip na ito ang nasabing Morwen na umaatake sa kanila. Sa unang pagkakataon, nakita si Kanan na suot ang kasuotan ng mga Viking. Naging mainit at masaya naman ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-nayon, at umupo siya sa mesa kasama si Hrothgar. Sa piging, muling lumitaw ang batang nagbigay sa kanya ng tinapay, at bilang pasalamat, ipinahiram ni Kanan ang espadang pumatay sa oso. Tinanong niya ang pangalan ng bata, na sumagot naman at sinabing Eric. Ipinaliwanag ni Hrothgar na patay na ang mga magulang ni Eric at ang buong nayon ang nag-aalaga sa kanya. Pinasimulan ni Wulfric ang isang laro na tinatawag na Shields at hinamon si Kanan. Bumuo ang mga lalaki ng parisukat gamit ang mga shields at kailangang tumawid dito ang mga kalahok habang binabalanse ang sarili. Natisod si Kanan at bumagsak kay Boromir, ngunit sa halip na pagtawanan siya, tinulungan siya ni Wulfric na tumayo, dahilan upang magdiwang ang mga tao. Paglabas ng bulwagan, nakasalubong ni Kanan si Freya, na nagpasalamat sa kanya sa pagprotekta sa kanyang ama. Sinabi ni Kanan na hindi ang oso ang halimaw na pumapatay ng tao, at sigurado siyang babalik pa ang Morwen. Sa hindi inaasahan, biglang sinalakay ng grupo ni Gunnar ang kanilang nayon. Sumiklab ang isang madugong labanan, kung saan parehong nakapatay ng maraming kalaban sina Kanan at Freya. Hinarap naman ni Hrothgar si Gunnar, ngunit kalaunan ay pinabagsak siya nito sa lupa. Bago pa mapatay ang hari, sumugod si Kanan at iniligtas siya, ngunit nang tangkang gaganti si Gunnar, hinila siya ng kanyang mga tauhan palayo at umatras matapos tanggapin ang pagkatalo. Umalis ang grupo ni Gunnar, ngunit hindi bago siya maglabas ng masasakit na insulto kay Hrothgar, na kanyang sinisisi sa pagkamatay ng kanyang pamilya at mga tao. Kalaunan, nahirapang bumangon ang nayon matapos ang pag-atake, at ipinaliwanag ni Freya kay Kanan kung sino talaga si Gunnar. Noon ay sinubukan ng ama ni Wulfric na pag-isahin ang lahat ng nayon upang salakayin ang mga Franks, ngunit hindi dumating si Gunnar at itinuring iyon bilang pagtataksil, dahilan upang magkaroon ng malalim na galit ang dalawang panig sa isa't isa. Samantala, nagsimulang magplano ang grupo ni Gunnar ng panibagong pag-atake laban kay Wulfric at sa kanyang mga tao. Isang lalaki ang humiwalay upang umihi, ngunit inatake siya ng Morwen na nagtatago sa lawa. Isa-isang namamatay ang mga tauhan ni Gunnar, at iniisip nilang inaatake sila ng mga tauhan ni Wulfric. Kalaunan ay naiwan si Gunnar ng mag-isa at hinarap ang nilalang ng walang takot. Sa nayon, tumatakbong dumating ang ilan sa kanyang mga tauhan na sumisigaw at sumusuko, nagmamakaawang papasukin sila. Naghinala si Wulfric na isa itong trick mula kay Gunnar, at inutusan ang mga archer na maghanda sa atake. Kasama sa mga nakaligtas si Gunnar, na humihingi rin ngayon ng tulong. Pinakawalan ang mga palaso, na pumatay sa ilang kalaban, habang si Gunnar naman ay nadaplisan lamang. Nakialam si Kanan at pinahinto ang pag-atake at binuksan ang tarangkahan. Nang tangkang aatakihin na ni Wulfric si Gunnar, biglang nakita ng lahat ang asul na liwanag na dinampot ang isang lalaki sa gubat bago ito kainin. Nagkulay pula ang liwanag at ipinakita ang mabangis na Morwen bago ito muling maglaho sa dilim. Sa pagkakataong ito, napatunayan at napagtanto ng lahat na totoo ang halimaw. Tumaas ang tensyon sa bulwagan, kung saan ipinaliwanag ni Gunnar na ang direktang pag-atake lamang sa Morwen ay walang silbi. Sumang-ayon naman dito si Kanan at naisip na kailangan nilang gumawa ng bitag upang matalo ang halimaw. Gayunpaman, tinanggihan ni Wulfric ang ideya, sinasabing hindi mapagkakatiwalaan si Kanan. Sumagot si Kanan at ininsulto ang kanyang kahinaan, tulad ng pagbibintang niya noon sa oso at kay Gunnar. Muntik na silang magpambuno, ngunit biglang namagitan si Hrothgar at pinanigan ng ideya ni Kanan, sinasabing masusunod ang lahat ng kanyang utos. Kinabukasan, naghukay sila ng bitag sa entrance ng nayon, at humingi si Kanan ng mga madaling magliyab na materyales. Tinakpan nila ang hukay upang magmukhang ordinaryong kubo, at nilagyan ng mga poste na binabad sa iba't ibang langis. Matapos ang paghahanda, opisyal na tinanggap ni Hrothgar si Kanan bilang isa sa kanila. Sa parehong gabi, nagising ang isang lalaki sa lungga ng halimaw, ngunit agad rin siyang pinatay ng Morwen. Sa kubo ni Freya, ibinahagi ni Kanan ang masakit na katotohanan, na ang kanilang sibilisasyon ay isa talagang mananakop ng mga mundo. Inamin niya na noong nakarating sila sa planeta ng mga Morwen, winasak nila ito at inubos ang mga nilalang na naninirahan dito.
Sinadya nilang walang itirang buhay sa mga halimaw upang mapasakamay nila ang buong lupain. Kasama si Kanan sa mga sundalong mananakop at bilang kapalit sa kanyang serbisyo, binigyan siya at kanyang pamilya ng lugar na matitirhan sa bagong planeta. Pagkatapos ng matagumpay na pananakop, kinailangang umalis muli ni Kanan para sa panibagong misyon. Ngunit lumalabas na may isang Morwen na nakaligtas matapos magtago sa ventilation ng kanilang ship, na siya ring pumatay sa natitirang populasyon. Ito rin ang nagpahintulot upang mag-crash ang ship ni Kanan sa Earth at kanila ngayong kinakaharap. Sinisisi ni Kanan ang kanyang sarili para sa pagkakamaling iyon, ngunit pinalakas ni Freya ang kanyang loob at sinabing walang may gusto sa nangyari. Bilang tanda ng tiwala sa kanya, binigyan siya ni Freya ng isang espada na mula sa kanyang pamilya. Kalaunan, magkakasama silang naghanda para sa bitag, at sa pagkakataong ito ay katulong na rin nila si Gunner. Binuksan nila ang tarangkahan, at lumabas sina Wulfric at Kanan, naghihintay na magpakita ang halimaw. Masyadong madilim sa labas kaya inihagis ni Kanan ang hawak na apoy sa kakahuyan, kung saan nakita nilang diretsyong nakatingin sa kanila ang Morwen. Sa hindi inaasahan, biglang lumitaw ang pari ng nayon, na taimtim na nagdasal at inutos sa nilalang na umalis, tinatawag itong alipin ni Satanas. Agad siyang pinatay ng nilalang, kaya napilitan sina Kanan at Wulfric na tumakbo patungo sa bitag, at ginamit ang mga shields upang makatawid sa kabila. Sa kabila nito, nadulas si Wulfric at nahulog sa tubig, katabi mismo ng halimaw. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang isara ng mga tauhan ang mga tarangkahan, na ikinulong ang dalawang kasama. Bago pa man pakawalan ng mga archer ang kanilang nagliliyab na mga palaso, nagawang mailigtas ni Kanan si Wulfric at mailabas siya bago ang pagsabog. Habang naguluhan ang buong nayon dahil sa pagsabog, isang pangalawa at mas maliit na Morwen ang biglang lumitaw sa likuran nila, malapit sa pinagtataguan ng mga kababaihan. Lumalabas na anak ito ng babaeng Morwen, na buntis pala noong nagawang makapagtago sa ship ni Kanan. Upang ipagtanggol ang mga taga-nayon, mabilis na sumugod si Freya upang lumaban. Sumama si Hrothgar sa kanya, ngunit matapos ang maikling pakikipaglaban sa nilalang, agad din siyang napatumba ng halimaw. Maya-maya pa, biglang muling lumitaw ang ina ng batang Morwen mula sa apoy, na ngayon ay labis na ang galit. Magkasabay na umatake sina Wulfric at Kanan, ngunit wala silang laban sa halimaw. Sumingit pa si Gunner upang tumulong, ngunit mabilis siyang napugutan ng ulo ng babaeng Morwen, na agad namang tumakas pagkatapos. Nagmamadaling nilapitan ni Eric si Kanan upang ipaalam ang sitwasyon ni Freya at Hrothgar, kaya agad silang tumakbo patungo doon. Sa kasamaang palad, naabutan nila si Freya na yakap na ang kanyang ama na wala ng buhay matapos masawi sa labanan. Kinabukasan, lumikas na ang buong nayon, natatakot sa panibagong pag-atake ng mga halimaw. Sinabi ni Eric kay Kanan na nais niyang manatili kasama niya, ngunit ipinaliwanag ni Kanan na hindi naligtas ang nayon, kaya kailangan niyang umalis kasama ang iba sakay ng mga bangka. Ipinangako ni Kanan kay Eric na muli silang magkikita, bago sila magpaalam sa isa't isa. Nakipagkita si Kanan kay Wulfric, na labis na nalulumbay sa naging resulta at pakiramdam niya ay hindi na siya karapat-dapat sa kanyang posisyon. Pinalakas ni Kanan ang kanyang loob at sinabing kailangan nilang harapin ang halimaw at tapusin ito ng magkasama. Nagtipon sila ng maliit na grupo ng kalalakihan upang magtungo sa balon ng nayon. Bagamat mapanganib ang plano, ito lamang ang paraan upang matagpuan ang lungga ng mga Morwen. Hiniling ni Kanan kay Boromir na gumawa ng mga bagong sandata mula sa mas matibay na materyales para sa misyong ito. Kasama si Freya at Wulfric, nagtungo sila sa lawa kung saan bumagsak ang kanyang ship, at sumisid siya upang kumuha ng ilang supply. Habang kinukuha ni Kanan ng ilang kagamitan, bigla siyang nagulat nang mapansin ng isang Morwen na nagkukubli sa ilalim ng tubig. Pag-ahon niya, nakita niyang wasak na ang kanilang bangka at si Wulfric na lamang ang kanyang nakita na walang malay. Kalaunan, gumawa si Boromir ng bagong espada para kay Kanan, na mas malaki at mas matibay kaysa sa alinmang sandatang kanyang nahawakan noon. Upang iligtas si Freya, naghanda sila na bumaba sa balon, kung saan natuklasan ni Kanan ang isang kuweba sa ilalim nito. Hinintay niya ang iba, at sama-sama silang nagpatuloy sa mas malalim na bahagi. Samantala, nagising si Freya na may matinding takot, at natagpuan niya ang sarili sa isang pugad ng halimaw na puno ng mga bangkay. Habang sinusubukan niyang tumakas, napansin siya ng batang Morwen, ngunit bago pa ito makalapit, naramdaman nito ang presensya ng mga nanghimasok at iniwan si Freya upang habulin sila. Kalaunan, nakapasok ang grupo ni Kanan sa isang kuweba na may lava floor, kung saan sila inatake ng batang Morwen. Ngayon ay natuklasan na nila ang lungga ng mga halimaw, at nagawa nilang masugatan ang batang Morwen, ngunit naging kapalit nito ang buhay ng ilang kasama, kabilang na si Boromir. Nagawang makabangon ni Freya at agad siyang tumawag sa mga kasama. Nang makarating siya sa isang madilim na lagusan, nakaramdam ng panganib si Freya, kung saan biglang lumitaw ang sugatang Morwen, na ngayon ay bulag na at ginagabayan na lang ng tunog. Dahil sa ingay na ginawa ni na Freya at Kanan, naudyok ang halimaw na umatake, ngunit nagawa itong iwasan ng babae. Upang marating ang kanyang mga kasama, kailangan ni Freya na dumaan sa isang butas na masyadong makitid para sa kanya, kaya mas minabuti ni Kanan na ibigay sa kanya ang espada, at sa isang iglap ay napatay niya ang halimaw. Muli silang nagsama-sama, ngunit sa halip na ginhawa, matinding pagkatakot ang kanilang naramdaman sa dami ng mga bangkay sa paligid. Nang makarinig sila ng pagdalaw ay agad silang tumakas, habang nakita ng babaeng Morwen ang bangkay ng kanyang anak, na labis nitong ikinagalit.
Nakarating sina Kanan sa isang bangin sa tabi ng talon, kung saan sinubukan nilang umakyat upang maging ligtas, ngunit ang madulas na pader ay nagpahirap sa kanila. Kalaunan ay nadulas si Freya ngunit nasagip siya ni Kanan, habang inatake naman ng halimaw si Wulfric, kung saan nagawa ng lalaki na masugatan ito sa mukha. Nakaligtas si Freya, ngunit inihagis ng Morwen ang katawan ni Wulfric patungo kay Kanan, bago ito pumasok muli sa kuweba. Agad na sinundan ito ni Kanan dala ang kanyang espada, kung saan nagawa niyang maputol ang isa sa mga galamay ng halimaw. Habang sinusundan niya ang bakas ng dugo ay nadapa siya, at sa sandaling handa nang umatake ang Morwen mula sa likuran, biglang sumugod si Freya, na nagbigay kay Kanan ng pagkakataong umatake. Nahila siya ng halimaw patungo sa gilid ng bangin, ngunit nagawa siyang mahawakan ni Freya bago pa sila mahulog. Sa huli, ginamit ni Kanan ang kanyang espada upang putulin ang kamay ng halimaw, dahilan upang tuluyan itong mahulog sa ilalim. Pagkatapos ay agad nilang nilapitan ang naghihingalong si Wulfric, na nagtanong kung natapos na ba ang lahat. Kinumpirma ito ni Kanan, at saka ibinigay ni Wulfric sa kanya ang medalyon ng pagiging hari. Binanggit ni Wulfric na nagsisisi siya na hindi sila nagkaroon ng tamang pagkakaibigan, ngunit sinabi ni Kanan na magkaibigan sila, at dito natuluyang namatay si Wulfric. Umakyat sina Kanan at Freya mula sa bangin, at nakita sina Eric at ang natitirang mga taga-nayon na naghihintay sa ibaba sakay ng mga bangka. Naghalikan ang dalawa, ngunit sinabi ni Kanan kay Freya na kailangan na niyang umalis, at nangamba si Freya na baka hindi na sila muling magkita. Bumalik si Kanan sa pinagbagsakan ng kanyang ship, kung saan nakita niya ang kanyang asawa sa loob ng isang device na matagal na palang patay bago pa ang pag-crash. Nagbigay ng huling paalam si Kanan, at saka lumapit sa kanyang computer, na siyang nagbibigay ng signal para sa kanyang mga kasamahan upang hanapin siya. Pinagmasdan siya ni Freya habang sinisira niya ito, na inaalis ang kanyang tanging paraan upang makauwi. Sa huling eksena, isinalaysay ni Freya ang paglilibing kina Wulfric at Hrothgar, pinaparangalan sila sa pinakamataas na ritual ng mga Viking. Samantalang si Kanan naman, na dati ay isa lang estranghero, naging kanilang hari, kung saan pinakasalan niya si Freya at inampun si Eric bilang kanyang anak. Tinapos niya ang kwento sa pagninilay sa sakripisyo ni Kanan, na iniisip na ipinadala ng mga Diyos at piniling manatili kasama nila sa halip na umalis.